Hi! Good morning! So ayun nga, noong isang araw, pumunta ako ng 578 Emporium at may nakita ko na watercolor paper na malapad at makapal. So, binalikon ko siya ngayon. Ayan na nga, papasok na ako ng 578. Ang 578 Emporium ay located sa Antipolo City. Again, this is not a sponsored video. Ang gagawin ko ngayon ay mag-review ng nabili ko na watercolor paper. But, for now, bigyan ko muna kayo ng idea sa 578. Parang almost 2 years ago lang nag-open ng 578. 3 floors siya. Talagang malaki at malawak ang store na ito. Puno ng paninda. Grabe maganda to. Nung unang araw nila ng opening ay marami talagang pumasok ng mga tao. Pero, as days flew by, paunti ng paunti ang pumapasok. Thus, after a year and a few months, the store came to 2 floors na lang ang occupied nila na space. The products got fewer, and dati na maraming nakahilirang cashiers is 2 na lang yata or 3. Tapos, every time na pumapasok ako, paisa-isa lang ang tao. At medyo madilim na. Konti na rin na sales attendant nila. Siguro nag-cost cutting na sila kasi nga konti ang pumapasok. Nalulungkot ako na sa maikling panahon hindi sila namayagpag. Parang soon magsasara na sila. Sayang they build their own building. Malaki ang potential ng mall na ito. But here are some problems that I noticed ever since na mag-open sila. And my advice as well, though unsolicited. Wala lang, gusto ko lang magchika. First, they have to accept card payment. Credit cards, debit card, GCash, and ShopeePay. Cash lang kasi sila eh. Wala silang card payment. Accepting card payments is very easy to integrate naman nowadays sa system nila. People prefer paying through cards. Kasi nga minsan mahirap talaga magpabarya. Maganda at maluwag ang 578. Much cheaper pa sila ng konti sa 167 na kaharap lang nila. Pero ang items sila ay medyo pare-parehas. Hindi kailangan ng napakaraming items basta exciting ang mga designs at mga bata ang kadalasan na una nilang isipin ng customers. Oh, sige na. Magre-review na ako ng nabili ko na watercolor paper. Ang watercolor paper na nabili ko ay Bright ang brand. Cream ang pinili ko na color. Makapal nga siya talaga at very easy mag-absorb ng watercolor. Makikita nyo sa video ko na kahit paggunting ay talagang maganda ang quality ng papel. Ang size niya ay 263 by 376 mm at 190 GSM. Marami na ako nabili ng watercolor paper online, pero parang ang dating ay parang vellum board lang siya. Hindi maganda pang watercolor. Dito ko lang siya nakita sa 578. Pero when I checked it online, mayroon din pala at medyo may kamahalan. Kunti lang naman ang difference. 115 ko siya nabili sa 578 Emporium. 20 sheets na makapal at malapad. Though mayroon pa rin naman other sizes na available sa store, ito lang ang size na nagustuhan ko. Maganda at makapal siya, promise. Yung medyo malalapad na sizes ay 135 pesos yata at 10 sheets lang siya. Isa ang Bright na maire-recommend ko na maganda pag ang medium mo ay watercolor. Parang cotton fibers talaga siya na may konting wood pulp. Charot lang. I'm not an expert sa mga ganito, but I know how to spot quality. I have Canson watercolor pad before. Medyo hindi ko siya type. Sa susunod siguro, pag may budget na ako ng bongga, ay bibilhin ko na ay Winsor & Newton Cotman, Fabiano, or Saunders Waterford. Pero sa ngayon, kasi yan lang kaya ng budget ko, 115 pesos. Nagsisimula pa lang ako gumuhit ulit kasi matagal-tagal na rin ang last ko na pagguhit. Pinag-aaralan ko pa ulit ang basics, ika nga. Nakakatuwa kasi at nakakawala ng stress at pagod ang pagguhit, lalo na pag nakikita mo na nag-i-improve ka kahit o paano. Ito ang inborn talent ko, ang pagguhit, but I have to harness pa this God-given talent dahil hindi ko talaga pinansin at pinabayaan lang sa isang tabi.
Mayroon din pala ako nabili na holographic paper card, though hindi ko pa alam kung paano at saan ko siya gagamitin. Basta binili ko lang siya kasi 35 pesos lang. Oh, siya! Marami na naman akong nasabi. Baka hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa Mantikong Channel. Tiyak, matutuwa ka dito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Ciao! Bye-bye!